But you know, as a church, we are losing about half of those who enter the church. Abi ninyo mga higala makaigsonan ingon nga usa ka iglesia daghan ang nangawala sa ato iglesia. In the breakout session, just gonna make some advertisement here. Human aning amo ang bahin sa breakout session na ay iyang ipaabot kaninyo. But in the breakout session, we're gonna talk more about what to do with those who are living. Sa breakout session, kadtong mamauli, alakan sigid mo. But I really want to highlight to you what the mission statement of the Seventh-day Adventist Church says. Apan akong ipahibalo kaninyo, balik-balik o pahinumdum kaninyo ang tahas sa atong iglesia nga atong gisakupan. And I understand that most of you don't have English as your first language, and that's all right, because it's not mine either. Nakabalo ko nga ang uban kaninyo, ang permirong lingwahe nga migawa sa inyong mga baba in English good, pero sa iya di po na in English tungod kagikan siya sa Portugal. But we can follow on the screen what says the mission statement of the Seventh-day Adventist Church. What it says, the first line, make what? Make disciples of Jesus Christ. Mulilita diri sa atong screen, mga higala, mga kaigsonan, ug atong tutukan pag-ayo ang taha sa iglesia nga atong gisakupan, ug ang unang mga linya nagingon diri, himuon paghimog mga tinun-an diha kang Hesukristo. It looks like you said way more than I said. I need someone to check if we are saying Gusto na the ko same thing here. Pareha ba mi o pagpasabot. But the leaders of, this is the point, the leaders of our church, they have this pretty clear. Our goal is to make disciples. Ang atong kadakuan sa iglesia, ang ilang dako nga kalabuton, mga higala, makaigsonan, mao gyud ang paghimog tinun-an. And no wonder, we all remember from the Great Commission in Matthew 28. Dili nato mahikalimtan ang gisulti sa Mateo, mga higala, makaigsonan, nga diha gyud nahisintro ang dakong tumong sa atong pagka-Adventista. When Jesus came and spoke to them saying, all authority is given to me in heaven and earth, so go therefore and make disciples. Matod pa sa Mateo 28, versikulo 9, og naingon si Jesus og misulti kanila, ang tanang kagahom akong gihatag ngana kanimo sa langit og sa yuta. Of course, there are other activities related to making disciples. Teaching, and baptizing. Daghang mga aktibidades nga nahilambigit sa paghimo og mga tinunan, pagtudlo og uban pa. So in the Great Commission, it looks like the main goal is to make disciples, but there are many activities related to that. Sumala sa atong nakasagara na tun-an, mga higala, ang dakong tumong mao gyud ang paghimog tinun-an, gani nahilambigit nini ang daghan pang ang aktibidades. And it's not only Matthew 28 present in the Great Commission. There are at least maybe more than that, but at least five most important verses in the New Testament. Dili lang naa sa Mateo 28:19 og di 20, mga higala, makaigsonan, nga naa diha ang paghimog tinun-an, niya pay sobra sa 5 o binbaka dili makulang sa 5 nga bersikulo nga naghisgot sa pagkatinunan. The emphasis on Matthew 28 is on going, baptizing, and teaching everything Jesus taught us. Ang katuyuan sa Mateo 28 mao gayud, mga higala, ang pagwali, pagtudlo o paghimog mga tinunan. In Mark 16, the emphasis is on preaching. Sumala sa Marcos 16:15 ngadto 16, ang dako kay diring tumong mao ang pagwali. In Luke 24, the emphasis is witnessing. Sumala sa Lucas 24:47 ngadto 48 mao ang pagsaksi. In John chapter 20, the emphasis on sending and forgiving sins. Sumala sa Juan 20:21 ngadto 23 mao ang pagpadala o pagpasaylo og mga sala. And you all remember Acts 1:8, the emphasis is going to all the world. Ang buhat 1:8 naghisgot nga ang paghimo sa tinunan mao ang paglukop ngadto sa tibuok kalibutan. These are all activities related to the disciple making process. Kini mao ang tanan nga buluhaton sa iglesia nga nagpunting ngadto sa pagkahimong tinunan. We can even go to the Old Testament and finding texts like Isaiah 6 when God asked, who will go for us? And Isaiah answered,
I will go. Gani, mubalik ta ngadto sa daan nga tugon sumala sa Isaiah 6:8 ngadto 9. Ningon ang Ginoo kang propeta Isaiah, kinsang akong gipadala usa kini ka personal nga inbitasyon. Or we can remember about Abraham when he was called in Genesis 12 and God told him, you go to a land where I'm gonna show you. Gani, pahinumduman kita sa Genesis Kapitulo 12, ngadto kang Abraham nga giingnan siya sa Ginoo nga siya dadon niadtong lugar nga gitagana sa Ginoo para kaniya. And on those verses 1 to 3, God told Abraham, you will be blessed to become a blessing to others. Gani ningon ang Ginoo kang Abraham nga ikaw akong panalanginan o ikaw mahimong panalangin ngadto sa uban. So let me ask you a question now. Gusto nako pangutanon kamong tanan sa usa ka pangutana. How many of you today, this afternoon, you feel that you being blessed? Pila kaninyo ang gibati nga kamo na panalanginan karong hapuna? Amen. Amen. So what is the main reason that God blessed you? Unsa ang dakong rason nganong gipanalanginan kita sa Ginoo? According to Genesis 12, it says that you be blessed so you become a blessing to others. Sumala sa Genesis 12 nga kita gipanalanginan aron mahimo kitang dakong panalangin ngadto sa uban. God has given me so many opportunities in my life. Gitagaan siya og daghan nga mga oportunidad sa Ginoo. I was more than 30 years old and I never thought that I would be speaking in English. Nagedad siya og sobra 30 anyos mga higala makaigsunan wa siya gadahom nga makabalo siya mo in English. I grew up in Brazil and we only speak Portuguese there. Nagtubo siya dito sa nasod sa Brazil, unya ang ilang lingwahe dito in Espanyol. In Portuguese. Portuguese, rather. I'm getting on. So you watch. Yeah. Capítulo 12. Kapitulo 12, that's Espanyol. That's in Spanish. Yeah. God told Abraham Giingnan sa Ginoo si Abraham. he would be blessed so he could bless others. Siya panalanginan aron mahimo siyang dakong panalangin ngadto sa uban. So you should be a blessing in the neighborhood where you live. Kinahanglan mahimo tang panalangin bisan pa sa atong mga silingan. You should be a blessing to others in the shop where you work. Kinahanglan mahimo tang panalangin dito sa atong gitrabahoan. You should be a blessing in the school where you attend. Kinahanglan mahimo tang panalangin sa eskwelahan nga dito kita nagatungha. Wherever we go, we should be a blessing to others. Bisan asa ta moadto mga kaigsunan, himuon nato nga kita mahimong panalangin ngadto sa uban. But a lot of times we are concerned about disciple making and evangelism. And before you answer, just think about it. What is more important, Glenn? What do you think? Sa Disciple makadaghan, making or evangelism? Don't answer. Just think about it. iya kong gipauna-huna o asa gyud ani mga higala, kamo kunoy tubag diha unsa ka? So what do you think? Unsa inyong Don't giuna-huna? answer. Ayaw Just lang think magtubag. about it. Huna-huna lang gyud. Inyo ha gyud tagoy sa inyong kaugalingon. I heard a quote some time ago. A saying, a phrase. Naay mga linya nga iyahang nahinumduman pipila ka mga The katuigan ng phrase labay. is this. Mao ni. Evangelism. Evangelism is our priority. Ang pagdaog og hamiling kalag mao'y atong labaw nga And gikinahanglan. disciple making is our goal. Og ang paghimog tinun-an mao'y atong dakong kalabuton. It's not one or the other. Dili kay kining usa unya ang usa dili. We cannot make disciples without evangelism. Dili ta makahimo, di ta mahimong tinun-an kung wala ang pagwali. Well, we can do evangelism without disciple making. Pwede ta magwali bisan pa og walay nahimong tinun-an. But the work is not complete. Apan dili kini kompleto. We cannot stop there. Dili ta pwede diha lang taman. See, when people get baptized, usually we give them a certificate. Do you give this? Sa diha nga kita naay mabautismohan natagal na natog mga sertipiko. You use this over here? Ato ba nang gigamit diri mga higala tabangi kuno When ninyo. people get baptized, Kung sa dihang daghang mabautismohan, nabay we baptismal say questionnaire. if they receive a certificate, that's the birth certificate, not a graduation.
Sa dihang makadawat sila sa baptismal certificate, dili na siya graduation certificate. Because Jesus compared the conversion as the new birth. Tungod kay gitandi ni Kristo nga ang pagkahimugso, ang pagka-converter, mao na ang pagkahimugso pag-usap. So as a baby being born needs to be taken care of. Sa diha nga ang bata mahimugso, kinahanglan siya alimahan pag-ayo. And you know, I think the greatest barrier we have for disciple making Nagatuo ko nga ang dakong lulan sa paghimo og mga disipulo. I can see most of you have a phone because some are taking pictures. Akong nakitaan nga daghan kaninyo nga naay mga cellphone tungod kay ang uban kaninyo nagahimo sa pagpicture sa iyang presentasyon. I'm from that time that we use phone to make calls and cameras to take pictures. Taod-taod na ng labay kay dadara na siya sa iyang panahon ang ginagamit mao gyud ang telepono o uban pa wala pa ang cellphone. I actually remember my first cell phone not too long ago was so big that I could use to defend Iyang myself. nahinumduman nga sa pirmiro niyang pagbaton sa cellphone medyo dako-dako gyud. But your cell phone, the smartphone, it has a default system, Ang inyong mga cellphone karon naanay mga default system. an operating system. Naanay operating system mas bintaha kay atong iyang nabatonan. Like the computers, the iPads, and many other devices. Naanay mga sa computer o uban pa medyo bulo bintaha karon sa atong panahon. Where you have the hardware, the software, and the Kumplito na mga operating higala. system. Oh, kumplito na gyud. Gikan sa China, kumplito gyud. The operating system is the one that makes, the hardware talk to the software and make it work. Ang atong cellphone karon kumplito sa bisan unsay imong gusto ihatag sa cellphone. And it looks like in our church we also have a default system that is not helping us to make disciples. Apan sa atong iglesia makasusubo mga higala nga usahay kumplito ta sa hinagiban nga gihatag sa Ginoo pero ang pagkatinunan medyo mingaw. It is the idea that you can be an Adventist without being a disciple. Daghan ang gaunahuna mga higala nga okay lang ang mahimong Adventista pero dili mahimong tinun-an. We cannot operate like that. Dili pwede mga higala nga mahimot ang Adventista unya dili ta nahimong tinun-an. Because a real Adventist has to be a real disciple. Mao ang pinakadako mga higala nga higayon nga mahimo gyud tang tinun-an diha sa So Ginoo. just imagine a parable, a story. Hunahunaan ninyo mga higalas makadaghan nga naay usa ka parabulo. A businessman wants to start a shop. Naay negosyante nga gusto siya mangnegosyo og sapatos. Very good. To make zapatos. Sapatos. Very good. Sakto. You're Maayo ahead gyud. of me, so you're supposed to translate me, not the other way around. But he got some investors, people with money. Daghan kay iyahang nag-invest niya mga higala daghag mga kwarta ni dool niya. And some people put money on that factory to make shoes. Daghan kay ang dadala og salapi anang paktoriha sa paghimo og mga So sapatos. imagine that for months they've been working in the factory, studying how to make shoes. Sa pipila ka mga bulan didto sila ilang gi-eksperimentuhan gani naghimo sila og daghang pamagi aron ang ilang mga sapatos dali mahalin. And then at the end of the year, the investors come and ask, Human sa usa ka tuig nibalik ang mga investor og nangutana. how many shoes you made? Pila ka bog sapatos ang inyong nahuman? And then, Unya, the manager said, well, we worked very hard. ningon ang manager, gihimo namo kutob sa among mahimo. But the problem is that we keep talking about and never agreeing on what is a shoe. Sige mi og hisgot unsa naman ang klase sapatos pero wa gyud mi nahimo bisag usa. So this quote is very important. We need to begin with the end in mind. Kini nga mga linya pinaka-importante ni mga higala nga kinahanglan hatagan nato og dakong pagtagad. Stephen Covey said that. Stephen Covey. Stephen Colby ningon, We need to begin with the end in mind. kinahanglan atong sugdan ang dakong panginahanglan dinhi sa atong hunahuna. Can you imagine someone would start a factory and spend a whole year and never decide what a shoe is?
Liman mo na mga higala nga usa ka tuig nilang ininvest og daghan ang ilang mga huna-huna pero wa gyoy gihimong sapatos bisag usa na lang. So we need to define from the beginning what a real disciple is. Kinahanglan atong sination unsa gyud kining pulong kining pagkatinunan. So I would suggest one definition, very simple, that Jesus gave. Gusto nako nga inyuhang matiman-an kining akong ipadayag kaninyo ang kahulugan sa And based pagkatinunan. in Matthew chapter 4 verse 19, a disciple is someone following Christ, changed by Christ, and committed to mission with Christ. Sumala sa Mateo 4:19 ang usa ka tinunan mao ang gasunod kang Kristo, giusab ni Kristo, unya nagmatinugyanon sa tahas ni Kristo. What is the Bible text? It talks about the relational aspect. We cannot make disciples without relationship. Kini naghisgot nga kinahanglan naa kay maayong relasyon ngadto sa usa-usa. Mao ni ang dakong hinungdan sa pagkatinunan. And I believe the Filipinos are ahead of the game because you are so social. You are so family oriented. Kitang mga Pilipino bilubintaha ta mas taas-taas ta og kalidad tungod kay grabe ang ato ang pakighilambigit sa You usa-usa. cannot become a disciple reading a book or just watching a presentation. Dili ta pwede mahimong tinunan nga sige lang tagbasag libro, sige lang tagtan-aw og telebisyon mga higala. It depends of relationships. Nagkinahanglan nga maayo kag relasyon ngadto sa uban. It also talks about intentional. Kinahanglan mga higala naa kay katuyuan. Because Jesus said, I will make you. Tungod kay si Kristo ningon nga ako kang himuong tinunan. It is also missional because it's related to the mission of making other disciples, fishers of men. Ang pagkatinunan o sapod mga higala kadakong misyon sa tibuok kalibutan. And I heard not too long ago, a couple of months ago, one good definition of a disciple. Sa pipila ka mga adlaw ang nilabay, akong nakita kining maong mga linya. And actually was a friend of mine called Glenn. Another Glenn. Ang akong higala pod pariha og angga sa ga-translate niya. He is the division president in Australia. And he said, a disciple is a person who in every way is becoming more like Jesus. Presidente dito sa Australia og niingon siya nga ang tinunan usa ka persona nga sa nagkadaiya nahimo sama kang Kristo. So it's a process of becoming more like Usa ka proseso nga diin kada adlaw mahimo kitang sama kang Kristo. So when we understand that the disciple making is a process, we're going to have a shift, a mindset. Sa diha nga atong mahibaluan mga higala unsa ang pagkatinunan, ang atong hunahuna madala ngadto sa bag-o nga katuyuan nga buot ipasabot ngani kanato. From reaching to making, informing to equipping, program to purpose, activity to relationship, and accumulating to deploying. Gikan sa pagkabot ngadto sa pagkahimo, gikan sa pagpahibalo ngadto sa pag-andam, gikan sa usa programa ngadto sa katuyuan, gikan sa usa ka aktibidades ngadto sa relasyon, gikan sa pagbaton ngadto sa pagpadala, mao na ang pagkatinunan. Some of the consequences of this shift of paradigm. Ang kalabanan nga mga higala nga dakong rason niini. For example, we would change from informing the doctrines to make sure that we are equipping disciples. Mao na nga ato kanunay ipahat, ipasabot ang atong doktrina ngadto nga mahimo sila nga naay katakos nga mahimong Instead pagkatinunan. of focusing on programs, we would focus on purpose. Inay nga ato nga magtuto kita ngadto sa daghan nga mga programa atong dadon ang tibok iglesia ngadto sa iyang katuyuan. Instead of thinking about an activity of, how many books you gave, how many Bible studies you gave, would focus on relationships. How many people you are related to, you are making friends to. Inay nga maghimo kita daghan nga mga aktibidade sa atong iglesia, mabalhin mga higala unta ngadto sa paglig-on sa atong relasyon sa matag usa. So in that context, with that different mindset,
we would not be concerned about if members are leaving the church, but we should be concerned if we are sending disciple makers. Munta nga matanom sa atong unahuna mga higala nga dili unta ta mabalaka kun ni ay mga nangawala apan ang atong focus ngadto sa nahibilin sa iglesia no matipigan sila sa taas nga panahon. Let's go back again to the Matthew 4:19 verse. Balik ta dinhi sa sinulat ni San Mateo 4 bersikulo 19. When Jesus had said, "Come and follow me, I'll make you fishers of men." Ningon si Kristo, "Dumuol kamo og sumunod kanako, ug ako kamong himuong mangisda og mga tao." And I believe most of you live in an island, so you love fish. Ang uban kaninyo nagtuo ko nga nagpuyo sa mga isla o ganahan kamog mga isda. And how many of you like fishing? Pila ninyo ang gusto ganahan mangisda? Oh, it's good, isn't it? Pagkamaayo kadaghan sa mga kamot. So what this text tells us about? Unsa ang gisulti niini nga maong teksto? It has three important parts. Adunay tulo ka mga bahin niini. The first part is when Jesus said, "Come and follow me." Ang una niini ningon si Kristo, "Dumuol og sumunod kamo." So to start the process of disciple making, we need to follow Jesus. Ang sugod nga proseso sa pagkahimong tinunan mo udol kita ngadto kang Kristo. We need to understand the basic doctrines of the gospel. Kinahanglan natong masabtan ang atong mga doktrina nga nalatid sa balaan nga And kasulatan. Jesus said, "I will make you." Og ningon si Kristo, "Ako kamong himuon." So it means that Jesus, through the power of the Holy Spirit, will change our lives. Nagkahulugan ka na nga pinaagi sa gahom sa balang Espiritu si Kristo magausab sa atong kinabuhi. And being changed by Christ, it also means that we have a new purpose of making new disciples. Og ang ikaduha niini nga kita mahimong mausab diha kang Kristo. So again, you see three very important parts. Atong makita dinhi ang tulo ka mga dagko nga mga The first bahin. one is the call. Ang primero diri ang pagtawag. And when we accept the call, we start following Jesus. Sa diha nga atong gidawat ang pagtawag ni Kristo, diha nagsugod ta sa The pagsunod nga second na one kaniya. is the journey. Ang ikaduha, ang atong pagpanaw. It's a lifetime experience of being transformed. Usa ka taas gahigayon sa atong kinabuhi ang pagkausab. The theologians explain the sanctification as the purpose of the whole life. Ang ato ang batid nga mga Bible scholar naghisgot nga ang pagkabalaan usa kini ka proseso sa tibok natong kinabuhi. But we cannot just stay reading and studying and not doing anything for Jesus. Dili pwede mga higala nga sige na lang tagbasa, sige na lang tagpaminaw, pero watay gihimo alang kang Kristo. Because it would be like a theologian that knows a lot about the Bible but don't do any missionary work. It would be like going to a restaurant and eat the menu and not the food. Mura og usa ka teolohiya mga higala nga nasayod og unsas balang kasulatan pero way nihimo. Mura ra pod og usa ka tawo nga niadto sa restaurant nga ang iyang gikaon dili ang niluto kundi ang listahan sa pagkaon. We need to be engaged in mission. Kinahanglan mo hilambigit kita mga higala sa taas. Evangelism should be our priority. Ang pagdaog ng kamiling kalag mao'y pinakadabaw nga taha sa Because there iglesia. is no disciple making without evangelism. Walay nahimong tinunan gawas kun wala ang pagdaog og But kamiling kalag. evangelism, baptism is just the beginning of the whole process. Ang pagdaog ng miling kalag usa lamang ka proseso, taas nga proseso sa atong paglabigar ingon nga usa ka So I Kristohanon. have a couple of questions for you. So aduna ako'y duha ka mga pangutana alang kaninyo. And I actually want you to answer those questions. O gusto nako nga inyog yung tubagon sa kusog nga pagi. And since I didn't see the sign about how many minutes I have, I'm going to give you 3 or 4 minutes. Wala na nako makita og pila ka minuto ang akong ihatag ninyo pero siguro naa sa 3 ka minuto. And I want you to share with your friend, your colleague on the side or on the back. Gusto nako nga inyo ni siyang ipahat diha sa inyong kilid, sa inyong to, sa wala, sa luyog, sa inyong atubangan. 2 or 3 of you answer this question. Duha o 3 kaninyo mutubag niining maong mga pangutana. Do you have a disciple-making process in your local church? Aduna ba kamoy programa sa pagkatinunan diha sa inyong lokal nga If iglesia? you say, yes, I do have it, I ask the second question, is it working? How do you know? Kung ang inyong tubag, oo,
kini ba naglampos? So let's take a couple minutes and I'd like you to answer those questions. So hatagan mo nako og pipila ka mga minuto aron inyong tubagon kining maong mga It's all right, you pangutan. can stand. You've been sitting for a long time. Stand up. Pwede mo makatindog. Kay sige lang mo og lingkod, pwede makatindog. Ipahat ninyo diha sa inyong mga tapad. Stand up. Come on. Palihog You're ko, not no? lose your seat. Palihog Stand up. tindog mga higala. Talk to someone on the right side, on the left side, or on the back. Answer those questions. Og ipaabot kini nga pangutana sa imong wala, sa imong tuo, sa imong atubangan, og sa imong likod. Unya inyong tigumon ang mga tubag. So I want to challenge you when you go back to your church. Ako kamong gihagit sa diha nga mupauli kamo ngadto sa inyohang nagkadaiyang iglesia. Remember the story of the shoemaker. Hinumdumi ang sugilanon sa gabuhat og sapatos. You may be working hard. Naghimo mo kutob sa inyohang mahimo. All the leadership of the church, they are working hard. Tibuok iglesia uban sa mga pangulo naghimo sa ilang mga But katungdanan. make sure you have a clear idea. What is your purpose? Apan himuan ninyo nga ni agid mo'y dakong katuyuan. So I want to help you with with a variety of metrics. Gusto na ko mo tabangan mga higala makaigsunan sa nagkadaiyang nga pamaagi. Or this means what are some of the ways that I can assess if I'm having success on disciple making. Usa kini ka pamaagi mga higala daghang pamaagi sa pagsusi kon kini kanang nagahimo ba kini og dakong hinungdan sa inyong lokal nga iglesia. It's good that we baptize a lot of people. Maayo nga daghan ang nabautismohan. But the number one question would be, what is the conversion rate? Kinahanglan atong susihon pag-ayo nga kanang atong gibautismohan aduna gyud say dakong kahibalo og dakong relasyon nga na sa Ginoo. Of course, we present the three angels message to everybody. Tinuod nga atong gipaabot kang bisan kinsa ang mensahe sa tulo ka manulunda. The conversion rate means when you reach out someone that never accept Jesus. Muna mga higala nga kinahanglan atong ipaabot unya sila mudawat kang Kristo. Baptismal numbers are important. Ang mga numero importante mga higala. But what is the rate comparing to the number of members? Apan unsa ang detalye nini mga higala kumpara sa mga membro sa iglesia. Because if your church starts with 100 members and baptize 20 people, the next year has 120, you should baptize more than 20. Muna mga higala nga kung sa gatos mo karon unya nakabautismo mo og 20 kabok sa sunod tuig 120 na. Apan sa pagkasunod tuig, pila naman ang nabautismoan. Unta, dili mo kunhod sa 20. So if you're a local church leader or a conference mission leader, make the math. Calculate the last 10 years. How many members you had? How many people you baptized? Muna nga, ginadasi kita mga higala makaigsunan kung pangulo ta sa atong misyon o pangulo ta sa atong iglesia, atong susihon pag-ayo, pila nakabok ang nabautismuhan o pila nakabok ang nahibilin o pila kabuok ang nagadasig sa pagpadayon sa pagbuhat. Another way of calculating this is the engagement. Kinahanglan susihon pag-ayo nga aron masukod og unsa kadasig kinahanglan hatagan nato og taas nga pagtagad. So you don't finish your work when you give Bible study and baptize someone. You need to engage that person in disciple making and evangelism. Kinahanglan dili lang taman nga ato silang gitudluan, dili lamang diha taman sa bautismo, apan kinahanglan sila i-apil gayud sa buluhaton. You need to look at spiritual growth, church engagement. Kinahanglan atong susiyon nga ang atong mga membro adunay espirituhanon nga pagtubo. Leadership development. Ang pag-uswag sa mga pangulo sa iglesia. And I know this might be a challenge because usually Adventists are healthy people. Nagatuo ko nga usa kini kadako nga hagit tungod kay ang mga membro sa iglesia himsog nga mga So kaigsunan. if you being a leader of your local church for 20, 30 years, so kung ikaw
mangaling nahimo ng Pangulo sa Iglesia 20 ngadto sa 30 na ka mga katuigan. My question, my challenge for you would be, how many leaders are you making? Mo na ang dakong hagit kung ikaw naglumala 20 ngadto sa 30, pila naman kabuok ang imong gibansay nga mahimong Pangulo sa Iglesia. You cannot allow that at the end of the year when nominating committee comes and say, oh, there is nobody else to put on that position, you stay. Unta dili This mahitabo. cannot happen. Unta dili mahitabo mga higala nga pag-abot sa tapos sa tuig, pag-abot sa nominating committee, wala nay angayan og takos pilion tungod kay walay si bisan kinsa nga nabansay. By the way, there is no re-election in the Adventist Church. There is no re-election. Walay tinuod nga eleksyon sulod sa iglesia. The leaders are elected for a term. Ang atong mga pangulo gipili sa mga termino. So if in your church you elect a leader for 1 or 2 years, so kung kamo mga pangulo sa iglesia gipili kamo sa usa ngadto sa 2 ka tuig. when the nominating committee comes, they should ask you, or you could tell them how many leaders you have prepared that could take your place. Panahon sa nominating committee mga higala makaigsunan hinumdumin ninyo kini. Pila man ang angayan pilion. Other metrics would be mission and vision alignment, nurture and retention, community impact, quality of relationships. Mao nga niya nalista ang daghan nga pamaagi, pagbansay, ang pagpabilin, paghimog tinun-an, adunay gihimo sa komunidad ug niay maayong relasyon sa usa ug usa. In this little book, Mission Shift, the author says, discipleship is our walk with God and empowers our disciple making, our work for God. Sumala nining libro nga Mission Shift nga ang pagkatinunan mo ang atong paglakaw kauban kang Kristo, ang paggahom sa paghimog tinunan og ang atong dakong buluhaton para sa Ginoo. So I have 3 more questions. Niya ay nahibiling tulo ka pangutana mga higala. What do you think would constitute a clear definition of a disciple? Unsa ka mga higala sa dihang atong mabatunan ang tulo ka mga butang nga naay kahilambigit sa pagkatinunan. How could you go back to your church and simplify and replicate a disciple-making process? Unsaon nato nga pagpauli sa iglesia, himuon natong masayon, masabtan sa mga kaigsunan. Unya ato mapadaghan ang ato mga kaigsunan nga nasayod og nahimong tinun-an ni Kristo. And the last one would be, what are the different types of metrics or ways that you can assess if you're really being successful on disciple making? Og ang katapusan nini, unsa ang inyong pamaagi nga inyong magamit mga higala sa inyong iglesia, aron ang inyong iglesia mutubo, himsog og labing andam sa daghan nga mga hagit sa unahan. Unfortunately, I don't think we have time to discuss it now, Nagtuo ko nga wala na igong oras, but I want to close with this thought. apan akong siradaan nining maong huna-huna mga higalag mga kaigsunan. See, one of the last moments of Jesus and his disciples. Usa sa mga panahon o sa katapusang panahon kauban ni Kristo ang iyang mga tinunan. Jesus was about to be taken up to heaven. Si Kristo hapit na siyang sakgawon paingon ngadto sa langit. And someone could say something like this: Unya ang usa niay gisulti sama niini. when Jesus was already a few feet away from earth, Sa diyang si Kristo pila na lang pipila ka mga dangaw na isa gikan siyuta. and the disciples starting, with open eyes and open mouth, look at Jesus. Unya ang mga Be tinunan, taken. unya ang mga tinunan sa dihang miaksog hinahinay saka si Kristo, nangangha sila pag-ayo. And Jesus looked at them and Unya si said, Jesus mitanaw ngadto kanila. oh, by the way, I almost forgot. Ningon si Kristo murag na ako'y nalimtan. Go and make disciples. Paghimo kamog mga tinunan. Do you think it was like this? Sa inyong una-una, mao ka to? I don't think so. Murag dili go. So let's repeat and try to imagine the Atong scene. usbon. Atong usbon. Just try to imagine what took place at that moment.
Dada ang inyong unahuna dito sa panahon ni Kristo. I think was something more like this. Nagtuo ko nga ingon ini gyud. Jesus told them, Ningon si Kristo, I'm about to go. But it's Mubiya, good. dili It's good that I madugay, go. mubiya ako It's kaninyo. good that I go. Mas maayo nga ako mubiya. Because since I'm going, I can send you the Holy Spirit. Mas maayo nga ako muadto aron akong ipadala ang balang espiritu. And by the way, I have all authority. Paningon si Kristo, ayaw mo kalimot, naan ako ang tanang kagahom. I have all authority on earth and in heaven. Naan ako ang tanang kagahom dinhi sa yuta o dito sa I langit. paid the price Akong gibayaran ang tanan with my own blood. sa akong kaugalingong dugo. And this is why I spent with you 3.5 years and now just over a month. Mao ni nga akong gigasto ang tulog tunga ka mga katuigan uban kaninyo. To make sure you understand the reason I came. Aron inyong masabtan og unsang dakong katuyuan nganong ako mianhi. But wait a minute, just in case, if you forgot everything I said so far, Apan paminaw kamo, pananglitan og malimtan ninyo ang akong gisulti nga na kaninyo. never forget. Ayaw gayud hikalimti. You should go and Kamo make manglakaw. disciples. Kamo manglakaw og himuan ninyong tinun-an. That's your purpose. Mao na ang inyong katayuan. We are here to continue the mission that was started even before the foundation of the world. Niya kita mga higala aron atong padayunon ang tahas sa langit nga gidala ni Kristo sa yuta. The understanding of the real theology, Ang pagsabot sa tinuod nga teolohiya, God's love, ang gugma sa Dios, and the plan to save a world even before it was created. ug ang pagluwas kalibot, ang plano sa pagluwas kalibutan bisan pa kini wala pa mahimugso. Establishes the purpose of mission, Iyang gipanday ang mga katuyuan. and this should demand the way we operate as a church. Maunta ni kinahanglan ang atong himuon ingon nga usa ka iglesia. We have a purpose, Niya tay katuyuan. and our purpose is, as we have been blessed, to bless all the families on earth. O ang usa sa dakong katuyuan nga kita gipanalanginan sa Ginoo sa ilabihan aron mahimot ang panalangin ngadto sa uban. And Jesus finished with his last words, O gitapos ni Kristo nining hinapos niya nga mga pulong. just in case. If you forgot everything I said so far, Pananglitan og malimtan ninyo ang tanan nga akong gitugon kaninyo. make sure you don't forget this. Himuan ninyo nga di gyud ninyo ni mahil kalimtan. You go and make disciples. Muadto kamo og himuan ninyong tinun-an ang tanang kanasuran. Ang Ginoo magpanalangin.